Sa simula ng pelikula, ipinapakita sa atin ang isang drug dealer na nagbebenta ng ilegal na kalakal sa Mexico na nakikipag-usap sa dalawang lalaking Amerikano. Ang dalawang Amerikanong lalaki pala ay undercover na miyembro ng DEA. Matagal na nilang tina-target ang dealer, at ngayon ay nagkukunwari sila na binibili ang lahat ng ilegal na kalakal ng dealer sa napakataas na presyo. Kasabay nito, bigla silang ni-raid ng isang teroristang grupo at agad na tinutukan ng baril ang dealer at ang dalawang miyembro ng DEA. Walang sabi-sabi, agad na pinatay ng teroristang grupo ang dealer at ang kanyang mga tauhan, kabilang ang dalawang miyembro ng DEA. Pagkatapos ay kinuha ng mga terorista ang isang bag na may lamang pera na pag-aari ng DEA, at gayon din ang lahat ng mga ilegal na bagay na pag-aari ng dealer. Ngunit nang papaalis na ang mga terorista, nakita nila ang dalawang babae ng dealer na tumatakas sa lugar. Dahil ayaw nilang mayroong tao na makakaalam sa kanilang ginawang krimen, agad na hinabol ng teroristang grupo ang dalawang babae. Mabuti na lang at nakapagtago sa mga palumpong ang dalawang babae kaya hindi sila nahanap ng teroristang grupo. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Travis Johansen, ay nagjogang sa umaga sa dalampasigan malapit sa kanyang bahay. Si Travis pala ay isang dating militar na ngayon ay isang pulis na may ranggong sarhento. Kilala rin si Travis bilang isang brutal na pulis dahil madalas siyang gumamit ng marahas na paraan kapag hinuhuli ang kanyang mga target. Pagkatapos mag-workout ay dumiretso si Travis sa opisina para gawin ang kanyang trabaho. Pagdating sa opisina, si Travis ay tinawag ng hepe ng pulisya na si Hernandez sa kanyang silid. Dito, ipinakita ng hepe ng pulisya ang isang video ng pambubugbog ni Travis sa isang Mexican citizen dahil sa ilegal na pagpasok nito sa Amerika. Naging viral ang video sa social media, at ngayon ay naging usap-usapan si Travis. Hiniling ng hepe ng pulisya kay Travis na huwag palaging gumamit ng karahasan kapag nakikitungo sa mahihinang target o ordinaryong tao. Bago pa makasagot si Travis, agad na pinakiusapan ng hepe ng pulisya si Travis na sumama sa isang pulong kasama ang alkalde sa katabing silid. Habang naglalakad, sinabi ng hepe ng pulisya na dalawang undercover na miyembro ng DEA ang napatay ng isang grupo ng mga terorista. Pinatay din ng grupo ang dealer at kinuha ang kanyang pera at mga ilegal na gamit. Inutusan ng mga Amerikanong pulis na hawakan ang kaso at arestuhin din ang teroristang grupo. Nabalitaan rin ng hepe ng pulisya na ang Mexican Police Station ay may hawak na dalawang babaeng saksi, at ang mga babaeng ito ay mga babae ng dealer. Tila, ang dalawang babaeng ito ang tumakas kagabi, at ngayon, sila ay nasa istasyon ng pulisya ng Mexico na humihingi ng proteksyon. Inatasan ng hepe ng pulisya si Travis na kunin ang dalawang babaeng saksi, dahil sa kanila lamang sila makakakuha ng mas detalyadong impormasyon. Sa huli, tinanggap ni Travis ang atas ng hepe, at aalis siya patungong Mexico bukas ng umaga. Sa gabing iyon, pumunta si Travis sa isang nightclub para magsaya bago siya pumunta sa Mexico bukas. Dito ay nakipagkita si Travis sa kanyang kasamahan, na isa ring pulis na nagngangalang Tin Ellie. Hindi lang si Tin Ellie, mayroon ding isang matanda na nagngangalang Brainer, na malapit na kaibigan ni Travis. Malamang, si Brainer ang dating superior ni Travis sa pulisya na ngayon ay nagretiro na. Pagkatapos ay nagpatuloy silang tatlo sa pag-uusap habang nag-e-enjoy sa music. Kinabukasan ay ipinakita si Travis na papunta sa Mexico, na dumarating sa hangganan. Nilapitan si Travis ng isang pulis sa hangganan na sasamahan si Travis upang kunin ang dalawang babaeng saksi. Matapos mag-usap ay agad silang umalis sa Mexican Police Station. Pagdating doon, agad na dinala ng border police ang dalawang babaeng saksi para ilipat sa sasakyan ni Travis. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa Amerika. Sa daan, nilapitan ng kotse ni Travis ng isang Mexican police car. Pagkatapos ay hiniling ng pulisya ng Mexico si Travis na huminto, at bigla nilang binaril ang pulis sa hangganan at isa sa mga nakasaksi na babae. Dahil sa putok, napatay ang border police at isa sa mga babaeng saksi. Agad na sinubukan ni Travis na labanan ang Mexican police, at sinubukan ni Travis na barilin ang mga umaatake. Sa huli, kayang tapusin ni Travis ang dalawang Mexican police na umatake sa kanya. Ngayon ang natitira na lang ay si Travis, at ang isang babaeng saksi na nagngangalang Rosa. Pagkatapos ay pinalaya ni Travis si Rosa at inutusan niya si Rosa na gamutin ang kanyang tiyan dahil natamaan ito ng bala. Pagkatapos noon ay nagmadaling umalis si Rosa upang humingi ng tulong habang si Travis naman ay nawalan ng malay dahil lumalala ang sugat sa kanyang tiyan.
Paggising ni Travis ay nasa isang bahay na siya at ginagamot na rin siya ng doktor. Ngunit ang mga kamay ni Travis ay nakatali at binabantayan ng isang lalaking may balbas. Hindi nagtagal, dumating si Rosa kasama ang kanyang kapatid na miyembro ng Mexican Police. Nasa bahay na pala ni Rosa si Travis. Dito ay agad na tinanong ni Travis kung ano ba talaga ang nangyari, at kung ang mga pulis na umatake sa kanya kanina ay grupo ng kapatid ni Rosa na si Miguel. Sumagot ang kapatid ni Rosa na pekeng pulis lang sila na may balak na pigilan si Travis na dalhin si Rosa at ang kaibigan nito sa Amerika. Ayaw nilang magbigay ng impormasyon si Rosa at ang kanyang kaibigan tungkol sa pagpatay sa dalawang miyembro ng DEA at sa dealer na nangyari sa simula ng pelikula. Kaya naman, tiyak na sila ang mga tauhan ng teroristang grupo na pumatay sa dalawang miyembro ng DEA at sa dealer. Lumipat ang eksena sa isang istasyon ng pulisya sa Amerika kung saan ipinakita si Tin Ellie, ang partner ni Travis, at si Brenner, ang dating superior ni Travis. Pumunta silang dalawa sa hepe para tanungin kung kumusta na si Travis na hindi pa bumabalik. Ipinaliwanag ng hepe na si Travis ay inatake ng mga opisyal ng pulisya ng Mexico ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas siya kasama ang isang saksi na nagngangalang Rosa. Gayunpaman, tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan at lokasyon, hindi alam ng hepe ng pulisya dahil wala pa siyang naririnig mula kay Travis. Hanggang ngayon, humingi ng permiso sina Tin Ellie at Brenner na hanapin si Travis sa Mexico dahil naniniwala sila na kailangan ni Travis ng tulong. Ngunit hindi nagbigay ng pahintulot ang hepe ng pulisya dahil humingi na siya ng tulong sa FBI at lokal na pulisya. Dagdag pa rito, nagretiro na si Brenner kaya hindi na niya maaaring pakialaman ang mga usapin ng pulisya. Kinabukasan ay bumalik ang eksena kay Travis na kasalukuyang binibigyan ni Rosa ng gamot. Dito tinanong ni Travis kung bakit nakatali ang kanyang mga kamay. Sumagot si Rosa na hindi pa naniniwala ang kanyang kapatid kay Travis at itinuring niyang tauhan ng teroristang grupo si Travis. Napatunayan din ito dahil nakita mismo ni Rosa na ang isa sa mga miyembro ng teroristang grupo ay isang Amerikano. Nang marinig ito, syempre, hindi naniwala si Travis dahil ang lahat ng mga pulis ng Amerika ay hindi kailanman tumalikod sa kanilang tungkulin. Dito ay ipinaliwanag ni Rosa kung ano ang nangyari sa oras ng insidente. Narinig niya ang kanilang pag-uusap na nagsasabing ang dalawang miyembro ng DEA na napatay ay mga dating kasamahan nila sa pulisya, ibig sabihin, ang teroristang grupo ay ang mga Amerikanong pulis. Nang marinig ito, hiniram ni Travis ang cellphone ni Rosa dahil tatawagan niya ang hepe ng pulisya para sabihin sa kanya ang lahat ng ito, ngunit tumanggi si Rosa dahil hindi pinapayagan ng kanyang kapatid si Travis na makipag-ugnayan kahit kanino. Bandang hapon, bumalik si Rosa kay Travis at tinanong kung totoo bang hindi tauhan si Travis ng teroristang grupo. Si Travis ay nanumpa na siya ay isang mabuting pulis at nagnanais na protektahan si Rosa hanggang sa Amerika. Sa halip kung mananatili silang dalawa dito, magkakaroon ng problema ang pamilya ni Rosa dahil maya-maya ay matutuklasan ng teroristang grupo ang lokasyon ni Rosa. Kaya naman kailangan ni Travis ang cellphone ni Rosa dahil makikipag-ugnayan siya sa American Police Chief para humingi ng tulong. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Rosa na ipahiram ang kanyang cellphone kay Travis. Mabilis na nakipag-ugnayan si Travis sa hepe ng pulisya na nasa kanyang opisina. Sinabi kaagad ni Travis ang kanyang lokasyon at hiniling sa hepe ng pulisya na mabilis na magpadala ng isang backup squad upang tumulong at kunin siya. Sinabi rin sa kanya ni Travis na miyembro ng American Police ang teroristang grupo kaya kailangan nilang alamin kung sino ang nasa likod nito. Hindi nagtagal, humingi ng permiso si Rosa sa kanyang kapatid na kailangan nilang pumunta sa Amerika para ilantad ang teroristang grupo. Isa pa, ilalagay lang ni Rosa sa panganib ang kanyang pamilya kung titira pa siya sa bahay na ito. Ngunit hindi pumayag ang kapatid ni Rosa dahil wala siyang tiwala kay Travis, at sinabi ng kanyang kapatid na magiging ligtas si Rosa kung mananatili siya sa bahay dahil ililigtas niya siya kahit anumang oras. Biglang may dumarating na maraming sasakyan kaya agad na inutusan ng kapatid ni Rosa ang kanyang mga pulis na maghanda. Malamang sila ang teroristang grupo na may balak na hulihin sina Rosa at Travis. Pinakiusapan ng pinuno ng terorista si Miguel, na ang kapatid ni Rosa, na ibigay na lang si Rosa para wala nang gulong mangyari, ngunit halatang tumanggi si Miguel. Kaya nagkaroon ng shootout sa pagitan ng kapatid ni Rosa at ng teroristang grupo. Sa kalagitnaan ng laban, patuloy na sumisigaw si Travis na tanggalin ang kanyang posas dahil tutulungan niya silang tapusin ang teroristang grupo.
Sa wakas ay inutusan ng kapatid ni Rosa ang kanyang kasama na tanggalin ang posos ni Travis, ngunit nang tanggalin ng pulis ang posos ay kinailangan siyang matamaan ng bala mula sa isa sa mga miyembro ng terorista mula sa likuran. Mabilis na kinuha ni Travis ang susi ng posos sa katawan ng pulis at agad niyang tinulungan ang kapatid ni Rosa na tapusin ang mga terorista. Sa bandang huli, pinatay silang lahat ni Travis at Miguel. Pagkatapos noon, buti na lang at nakaligtas pa ang nanay ni Rosa at ang tanging biktima ay ang pulis na may balbas na ang tauhan ni Miguel. Dito lang naniwala si Miguel kay Travis at pinayagan din niya si Rosa na pumunta sa Amerika kasama si Travis, ngunit hiniling ni Miguel na mag-ingat sila palagi dahil tiyak na gagamit ng lahat ng paraan ang teroristang grupo para maalis sina Travis at Rosa. Bago umalis, binigyan si Rosa ng pera ng kanyang ina, dahil alam niyang walang pera si Rosa para sa biyahe. Binigyan din niya si Travis ng maswerteng kwintas para mamaya ay madala ni Travis ng ligtas si Rosa kasabay ng pagresolba sa kasong ito. Sa daan, nagpa siya si Travis na pumunta muna sa payphone para makipag-ugnayan sa hepe ng pulisya. Ginagawa niya ito para ligtas silang makarating sa Amerika sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa hepe, ngunit nagalit si Rosa at sinabing kung sa tuwing makikipag-ugnayan si Travis sa hepe ng pulisya ay may mga biglang darating para umatake sa kanila. Ibig sabihin, naghihinala si Rosa na ang hepe ng pulisya ang mastermind sa mga teroristang grupo. Nang marinig ito, nangako si Travis na hindi makikipag-ugnayan sa hepe ng pulisya ngunit makikipag-ugnayan siya sa dati niyang kaibigang si Brenner, ang dati niyang superior. Sa huli, pinayagan ni Rosa si Travis ngunit gagawin niya iyon kapag makarating na sila sa hangganan. Pagkatapos ay agad na ipinagpatuloy ni Travis ang kanyang paglalakbay sa hangganan. Nang malapit na sa hangganan, napagdesisyonan ni Travis na magpahinga muna sa hotel dahil maggagabi na. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Travis si Brenner, ang kanyang matalik na kaibigan, gamit ang cellphone ni Rosa. Dito, humingi ng tulong si Travis kay Brenner para sunduin siya bukas ng umaga, dahil sigurado siyang sa hangganan ay marami ng terorista ang naghihintay sa kanila. Sa kasiyahan, handang tulungan ni Brenner si Travis, kaya agad na ipinadala ni Travis ang kanyang kasalukuyang lokasyon kay Brenner. Pagkatapos noon ay nakitang naghahapunan sina Rosa at Travis dahil hindi pa sila kumakain simula umaga. Dito ikinuwento ni Rosa kung bakit siya sumama sa isang drug dealer. Nagkukunwari lang pala siya dahil inutusan talaga si Rosa ng kanyang kapatid na isang Mexican police na maghanap ng impormasyon na may kinalaman sa dealer. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla silang inatake ng teroristang grupo, na naging dahilan sa pagkabigo ng kanilang misyon. Naniwala rin si Travis sa sinabi ni Rosa dahil sigurado siyang mabuting babae si Rosa. Tapos tinanong ni Rosa si Travis kung kasal na ba siya o may mga anak na. Sumagot si Travis na 2 beses na siyang ikinasal at 2 beses na naghiwalay. Sa panahon ng kanyang kasal, si Travis ay hindi nagkaroon ng oras upang magkaanak dahil marahil siya ay masyadong abala sa trabaho. Pagkatapos noon ay napagpasyahan nilang dalawa na magpahinga dahil kailangan nilang gumising ng maaga bukas. Kinaumagahan, nagising si Travis sa tunog ng katok sa pinto. Pagbukas niya, si Tin Ellie pala ang dumating, ang police partner ni Travis. Ipinaliwanag ni Tin Ellie na sumama siya kay Brenner para sunduin si Travis. Nag-aabang si Brenner sa sasakyan, kaya pinakiusapan ni Tin Ellie sina Travis at Rosa na maghanda dahil kailangan na nilang umalis agad. Sa huli, agad na pumunta sina Travis at Rosa sa sasakyan ni Brenner habang si Tin Ellie at isa niyang tauhan ay gumamit ng isa pang sasakyan. Habang nasa daan, tinanong ni Travis si Brenner at ang kanyang driver kung magiging ligtas sila. Pinakiusapan ng driver si Travis na magdahan-dahan dahil palagi nila siyang puprotektahan. Hindi nagtagal, nagtanong si Rosa tungkol sa kung anong mga aktibidad ang ginagawa ni Brenner mula nang magretiro sa pulisya. Sagot ni Brenner na laging boring ang kanyang mga araw dahil na-miss niya talaga ang kanyang kabataan. Kasabay nito, aksidenteng nakita ni Rosa ang bracelet na suot ni Brenner, kaya agad niyang napagtanto na ang bracelet ay eksaktong kapareho ng bracelet na suot ng teroristang grupo. Mabilis na bumulong si Rosa kay Travis at sinabi sa kanya ang lahat. Pagkatapos, pinakiusapan ni Travis ang driver na ihinto ang sasakyan dahil kailangan muna nilang bumaba ni Brenner para mag-usap sandali. Dito, agad na tinanong ni Travis kung totoo ba na si Brenner at ang kanyang tropa ay kasali sa teroristang grupo. Noong una, nagkunwari si Brenner na hindi maintindihan ang sinasabi ni Travis.
Pagkatapos, tinanong ni Tin Ellie at ng driver ni Brenner kung bakit sila humihinto sa isang mainit na lugar tulad nito. Agad namang pinakiusapan ni Travis si Tin Ellie na sabihin ang totoo dahil alam na niya ang lahat. Biglang kinuha ni Brenner at ng driver ang kanilang baril at inamin na totoo ang sinabi ni Travis. Dito, hiniling ni Tin Ellie kay Brenner na huwag barilin si Travis dahil magkaibigan sila. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Brenner na siya at ang mga tropa ay nagnanais lamang na magnakaw ng mga ilegal na bagay at tapusin ang dealer, ngunit sa kasamaang palad, mayroong 2 miyembro ng DEA ang namagitan, kaya kailangan nilang patayin ang mga ito. Kinailangan din nilang patayin ang 2 babaeng saksi, na sina Rosa at ang kanyang kaibigan, na nagpapanggap na mga babae ng dealer. Nangako si Brenner na hindi niya sasaktan si Travis hanggat makikipagtulungan si Travis sa kanila at pagkatapos ay tapusin si Rosa. Hindi nagtagal ay inilabas si Rosa dahil kailangan nilang tapusin siya bago makarating sa Amerika. Si Tin Ellie ay humingi ng tawad kay Travis at sinabi sa kanya na pagkatapos nito ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit nang papatayin na ng driver si Rosa ay hiniling ni Travis sa kanila na maghanap ng ibang solusyon maliban sa pagpatay kay Rosa. Nang marinig ito, nagalit si Brenner kaya sinadya niyang tapusin na rin si Travis dahil hindi siya makipagtulungan sa kanila. Pinipilit ni Tin Ellie na pigilan si Brenner dahil kapag pinatay nila si Travis ay mas magiging magulo ang sitwasyon, ngunit biglang inatake ni Travis ang driver at nagkaroon ng shootout sa pagitan nila. Pagkatapos noon, inatake si Travis ng isa sa mga tauhan ni Tin Ellie na nagbabantay sa sasakyan pero syempre madali lang siyang mapapatay ni Travis. Sa huli, napatay silang lahat ni Travis. Pagkatapos ay agad na umalis sina Travis at Rosa papuntang Amerika dahil makakaalis na sila ng ligtas. Makalipas ang 1 linggo, makikita natin si Travis na nakikipag-usap sa hepe ng pulisya. Pinasasalamatan ng hepe si Travis dahil hindi lamang mga saksi ang dinadala ni Travis kundi niresolba din niya ang kasong ito hanggang sa pinagmulan nito. Nangako rin ang hepe ng pulisya na pagkatapos nito ay tataas ang posisyon ni Travis. Ilang sandali pa, makikita natin si Rosa na katatapos lang magbigay ng testimonya tungkol sa mga impormasyong nalaman niya. Pagkatapos ay lumapit si Rosa kay Travis at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.